Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napakadakilang Diyos na ating tagapagligtas, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid. Atin pong awitin ang bilang 45 sa atin pong mga himnaryo. Ang liwanag ng pananampalataya na biyaya sa atin ng Diyos na Ama. Tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tangla at wala ng habis. Wala na ang bagay pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa. Dahil sa kahirapan, pati sa sala, daging umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupurit, inaawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala ng habis. Wala nang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luhaan hatid, umaasang galak bungang kabalik. Sa dakdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala ng habis. Wala nang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoon Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Numero 46 po naman ang ating susunod na aawitin. Huwag tayong mga balisa sa ating nakikita. Ang lahat ay
pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, numero 47 po sa ating mga himnaryo. Jesus siyang kaagpay sa aking ang paglalakbay sa dagat ng kabuhayan, tagapagdya kay Satan. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila. Ang mahal kong ninanasa, kakupin ang iyong awa, at sa aking paninindim, si Jesus tanging aaliw, at sasalang sa sabihin, ako'y kanyang lilinisin. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila. Ang banal kong ninanasa, kukupin ang iyong awa, sa buhay kong pagdurusa, dahilan sa aking sala. Jesus, ako'y umaasa na lilinisin mo tuwing na ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila. Ang banal kong ninanasa, kukupin ang iyong awa, sa buhay kong may linggatong, at sa panganib ay gayon. Ang awa mo, Panginoon, sa akin laging ampon. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila. Ang banal kong ninanasa, kukupin ang iyong awa. Purihin ang Diyos ng langit sa pahinat awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia.
siya't paglilikas sa ating nagugupiling kasalay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihinay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawain. Angeles ako'y taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gaindi ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawi tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga magulang, sa ating mga kabyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman.
Charity begins at home. Binabati po natin ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay. Binabati natin ang ating mga kaibigan na hindi po nangagsasawa sa mga pakikipagkaisa sa atin sa ganito pong mga banal at mga dakilang layunin na tayo po ay makapagpatuloy na pumupuri, sumasamba, lumuluwalhati, nakikinig ng kanyang mga banal at dalisay na mga aral at palatuntunan na kung ito po ay ating isa sa kabuhayan, ito ang magbibigay sa bawat isa sa atin ng buhay na walang hanggan. Binabati din naman natin ang lahat ng ating mga kapwa-kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang mga nangangalat sa malalayong iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. Dumatal po tayong muli sa panibagong Huwebes ng gabi nitong ating mga buhay. Ngayon po ay Hulyo 4 na po 2013. Minsan pa'y inaanyayahan tayo ng Diyos na atin pong gunitain ang ating mga lakad. Pag-aralan natin, gunam-gunamin natin at alalahanin kung paanong ginugol natin ang mga araw na nagdaan na ito'y hindi ayon sa ating sariling kalooban, kung hindi ito'y ayon sa Kanya na nagbigay sa atin ng Kanyang kahabagan na mga buhay pa tayo hanggang sa huling mga pagkakataong ito, 2013, upang minsan pa, maalaala naman natin kung paanong ginamit natin, o wika nga ay nilustay, ang lakas, ang buhay, ang magagandang kapalaran, na patuloy niyang ibinibigay sa atin. At sapagkat nalalaman natin hanggang ngayon tayong lahat, hindi pa rin tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kautangan natin na atin pong suklian ang Kanyang pag-ibig ng kapwa pag-ibig. Ang wika nga po sa salita ng mga Kastila, amor si paga con amor, pag-ibig sa kapwa pag-ibig. Bayaran natin ang pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. At hindi naman po nangangahulugan na babayaran natin siya ng napakamalaking halaga ng halimbawa, mga salapi, ari-arian, o anumang ritual, sapagkat nasusulat po, ang Diyos hindi nangangailangan ng ritual. Ang Diyos ay hindi tulad ng isang bagay na kailangan pang buhatin, ipagprosesyon, turukan ng kandila. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay nagsasabi, hindi na parito ang anak ng tao upang siya ay paglingkuran. Hindi po. Nagkakamali tayo kung ating ipinagpuprosesyon ang larawan ng Panginoong Hesukristo o ng sinumang Diyos-Diyusan. Masama po yun. Yan po'y utos, aral, kathauna ng mga Hudyo at ng mga tao, salit-saling sabi ng mga tao sa Tito 1:14, at ito po ay mga utos aral na ng mga demonyo. Sa unang Timoteo 4:1-3, basahin po ninyo mga kapatid. Yung mga ritual na yan, hindi po utos ng Diyos yan. Kaya naman sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo na pinagpaunawaan na makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos sa langit. Marcos 4:11-12. Sa Iglesia ng Diyos na siyang kinaroroonan ng kanyang mga apostol, ng mga propeta at ng mga pamamahala ng Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, unang Korinto 12:28, dito po tayo kailangang magsama-sama. Ito po ang kanyang banal na katawan, ang kanyang banal na iglesia, na binayaran niya ng dugo doon sa bundok ng Kalbaryo para tayo na mga miyembro ay magkaroon ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Aklat ng mga Gawa 20:28,
at Kolosos 1:14. Dito lamang natin masusumpungan ang kapatawaran ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kaya nga po sa Huwebes ng gabing ito, ihanda na natin, italaga na natin, tawagin na natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman. Huwag nating ikakahiya ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, at sa kanyang pangalan, sa gabing ito, muli nating ititiklop ang ating mga tuhod. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Filipos 2:10, at tayo'y magpapasimulang umusal ng mga pagpupuri, pagsambat, pagluwalhati sa kanyang marilag na harapan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw ay Diyos na sadyang kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na napakadakila mo sa iyong pag-ibig. Napaka makapangyarihan ka sa iyong kapangyarihan. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin muli ang aming mga tuhod. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo, kami man ang pinakakakaunti sa bilang sa silong ng aming mga dampang tahanan. Hindi po namin ginagawang dahilan upang hindi namin maipagpatuloy ang tunay na dahilan kung bakit kami po ay nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming mga araw ang muli mo pong pinalipas sa buhay naming mga magkakapatid, mag-aanak at mga magkakaibigan sa iyong banal na iglesia. Salamat po, hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Binibigyan mo kami ng magagandang kapalaran. Pinagkakalooban mo kami ng lubos ng mga kapayapaan at kapanatagan. Pinakakain mo kami, Ama, dinaramtan, pinalalakas. Pinagagaling mo rin ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong pinatitibay, pinatitingkad, dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan lang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Ama, kung paanong nangabuhay kami sa mga araw na ipinautang mo sa amin. Hindi pa namin naaabot hanggang ngayon ang lalong pinakamataas na antas ng buhay Kristiyano na ibig mong aming maisakabuhayan. Mga abang tao kami, Panginoon. Nawa ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga lingkod. Alang-alang po sa iyong mga salita na inaasahan po namin muli mong ipakakain at iparirinig sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Kasangkapanin mo po muli, nakikiusap kami, ang iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig. At kung dumating sa amin ang iyong mga aral, huwag naming papagmatigasin ang aming mga puso't kalooban. Masampalataya na naming walang pag-aalinlangan. Ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo. Iniligay mo lamang sa bibig ng iyong hamak na lingkod ang iyong mga aral.
katulad ng iyong ginagawa ng kapanahunan ng iyong bansa ng Israel ng matandang tipan. Ibinibigay mo't inilalagay ang iyong tinig sa bibig ng iyong mga propeta. Gayon din naman ang gawin mo po sa amin sa huling araw, upang kami po'y patuloy na makatanggap ng iyong mga dalisay na aral, magsilbing ilawan sa landas ng kadilimang aming dinaraanan, hanggang sa mapagtagumpayan naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Laksan mo po ang aming mga kalooban. Ingatan mo po kaming lahat ng iyong diwang banal. Tutulungan mo po sanang dadalawin kami sa araw-araw ng aming mga buhay. Iingatan mo po kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay. Hihipuin mo ang aming mga pangangatawan. Bibigyan mong kalutasan ang mga suliranin, mga pagsubok, luha, kapighati ang aming nakakasagupa sa aming pagtahak sa araw-araw, sa aming mga kabuhayan, at maaawat mahahabag kang palalakasin mo pa rin, pagagalingin ang aming mga lupang pangangatawan. Hindi po upang gugulin namin sa mga pagtatampisaw sa kalikuan at mga kalayawan, kung hindi, Panginoon, gagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal. Kaming lahat ay magkaroon ng banal na takot sa iyo, maging mga masunurin kaming mga anak mong tinatawag sa iyong banal na pangalan. At sa iyong ikalawang pagparito'y pagkalooban mo po kaming lahat ng pag-asa, doon sa iyong tahanan sa langit na kung saan ka naroon, kami rin namang lahat ay doroon. Amang banal, una na nga pong hihipuin mo, palalakasin at pagagalingin. Ang marami nang sa amin ay meron ng mga katandaan at nabibilang na ang aming mga hiram na buhay. Ang aming mga araw, una na nga ang iyong alipin. Sana, Panginoon, dagdagan mo pa siya una sa lahat ng pananampalataya at ng mga katalinuhan, ng tibay, ng tapang ng kalooban. Tulungan mo pong maragdagan pa ang kanyang araw upang lalong aming maipaglingkod sa iyo at maipahayag ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan hindi lamang sa aming mga tahanan, kung baga maaari hanggang sa mas maraming mga taong hanggang ngayon nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Ama naming Diyos, nabubuhay pa rin sa maraming mga liko at mga maling mga aral, sila man sana'y pasinagan ng iyong katotohanan sa pagkasangkapan mo sa iyong mga hamak na walang kabuluhan mo pong mga alipin sa iyong banal na tahanan. Pagpalain mo rin sana at palakasin at pagalangin si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero na siyang pinakamatanda sa aming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Huwag mo rin sanang pabayaan si Floro, Dator. Ingatan mo rin po sana si Robert, si Mercedita, si Olivia, si kapatid na Mirna, si kapatid na Avelino Gonzales at Expectacion Valencia. Panginoon, kabing mga may katandaan na sa gulang, inaasahan naming iingatan mo po't papatnubayan at hindi mo rin sana pababayaan ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apot, mga minamahal sa buhay, na meron pang mga kabataan, higit na nga silang lahat na nangangalat sa ibabaw nitong magulot mandarayang sanglibutan upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Ama, wag mo sanang pababayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, gayon din po si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Kay at si Rebecca. Kahahabagan mo rin, Ama naming Diyos, si kapatid na Jacob Gonzales. Iingatan mo po si David at si Daniel Valencia, si Abner at si Enrico Gonzales, si Prospero Gonzales Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Shannon,
si Analira, mahahabag at tutulungan mo rin po't hindi pababayaan si kapatid na Beyan Guanson sa malayong bansa ng Canada, gayon din si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Jingjing Ilagan, si Lenlen Buenape, si Adora Aquino, si Pido at si Victoria Malangkes, at kahahabagan mo rin po't lubos na papatnubayan si Rosemary at si Flor, na sila pong nangangalat sa malalayong mga bansa at mga bayan. Malalayo po sila sa amin, Panginoon. Sa iyong dakilang paningin at makapangyarihang kamay, ipinagtatagubili namin ang kani-kanilang mga kapalaran. Huwag mo po sana silang pababayaan. Ilalayo mo rin po, Ama, sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya, sa mga disgrasya sa daan, sa mga taong tampalasan, at ang bawat tahanan na kanilang tinitirhan, maging ang kani-kanilang mga sasakyan, mga mumunting mga ari-arian, maging ang kani-kanilang mga halamanan at mga hayupan, hindi mo rin po ipahihintulot sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, gayon din po sa amin mga masasamang mga taong kapitbahay. Amang banal, lubos ang aming pananampalataya, lubos ang aming pananalangin na sa Huwebes po ng gabing ito, dinirinig mo pong muli ang aming mga panambitan, at pagkatapos na kami po yung pakainin ng iyong mga banal na aral, kami po'y muli mo pong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Kuhanin na po natin ang ating mga Biblia o mga banal na kasulatan. Pasisimulan na po natin ang ating pagsamba o ang ating paglilingkod sa ating buhay, pinakamakapangyarihan, nag-iisang Diyos na tagapagligtas, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, at ang banal na aralin po na sa paniwalaan po ninyo at hindi ang Panginoong Hesus mismo ang naghanay o gumawa ng araling ito upang minsan pa ay iparinig sa atin sa pagkasangkapan po sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin. Buksan po ninyo ang aklat ng Ebreo. Ito po ang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga Hudyo o sa mga Ebreo ng kanilang kapanahunan, sa ikalawang pangkat, chapter 2, at ang mga talata ay una, chapter 2 and verse 1. Kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo ay makahagpos. Dito po ay ibig ng Panginoong Hesukristo na bigyang diin sa atin na mga anak niya na sumampalataya, na nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo o sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibig niyang bigyan ng importansya, ibig niyang tayo ay turuan, na napakahalaga po ng ating mga napapakinggan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Marapat nating pagkatantuin. Ito po ay isang salitang lantay na Tagalog. Pagkatantuin. Hanggang ngayon nga po, marami pang mga tao, maraming mga Pilipino, hindi pa alam ang ibig sabihin ng pagkatantuin. At baka sakaling tayo ay makahagpos. Ito po, baka sakaling tayo ay makahagpos. Ano ba yung mga salita na yan, kapatid na Cirilo? Yan nga po ang lantay ng mga Tagalog. Itong mga
orihinal na mga salita nating mga Pilipino. At sa huling kapanahonang ito, tinitiyak ko sa inyo, ang dami, lalo na yung mga kabataan. Dahil nga po ang ating gramatika o ang ating literatura, ang ating wika nga, dila o lengua, hindi po lubos na lantay at sa katotohanan nga po, ngayon, 2013, ang ating Tagalog tinatawag na nga Tagalis, mix-mix, halo-halo. Sapagkat wala po talagang literal na lantay o purong-purong Tagalog. Ang salita natin noong araw pa man, panahon pa ng ating mga lelong at mga lelang, halo-halo. Nang dumating ang mga inchik, nahaluan tayo ng mga salitang inchik. Nang dumating ang mga Hapon, nahaluan din tayo ng mga salitang Hapon. At nang dumating, higit na nga ang mga Amerikano at ang mga iba't ibang wika, nakakapulo tayo ng mga salita nila na isinasama natin sa ating lengua o sa ating salita. Datapwat upang ito ay ating maluwanagan, higit na mas maraming Pilipino ang nakakaintindi kung English ang ating babasahin. Kaya nga po sa ikaliliwanag ng ating pag-aaral, buksan po natin ang ating English Bible, yung original na pinagpala, tinanggap ng Diyos na ito ang gawing pinaka-official na Biblia, ang King James Version. Buksan po ninyo sa kanyang Hebrews chapter 2 and the verse is 1. Therefore, we ought to give the more earnest heed. H-double-E-D. Sa makatwid ang wika, ay kinakailangan tayo magbigay more earnest, mas marubdob. Ibig sabihin, mainit. Heed, H-double-E-D, pag-iingat. Kaya kung liliwanagin ang unang bahagi ng Ebreo 2.1 sa ating mga Pilipino, kaya't nararapat nating bigyan ng marubdob, mainit, superlative, na pag-iingat. Ang alin? Ang mga bagay na ating narinig. Sa makatwid, ngayon po maliwanag na, kailangan marubdob, mainit, bigyan natin ng lubos na pagpapatibay at pag-iingat. Alin? Yung mga narinig natin. Alin nga po bagay ang ating mga narinig? Ang pinag-uusapan po natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Spiritual things, banal na bagay po para sa kaligtasan sa kaluluwa natin na mga nakikinig. At alam natin yan, ang walang katapusan na pinakikinggan natin, binabasa sa mga Biblia natin, at tuwing araw ng Huwebes at Linggo, pinakikinggan natin, maging sa mga Facebook at sa mga YouTube sa ating wika nga, pangangaral ng ebanghelyo o propaganda, yan po ay mga salita ng Diyos. Yung atin daw pong napapakinggan ng mga aral, salita ng Diyos na banal, matwid at mabuti, kailangan daw po ipag-ukulan natin ng mas marubdob, mas maingat na pag-iingat. Pag-uukulan natin ng tao sa ating mga puso na pag-iingat. Bakit daw po? Baka sakaling tayo ay makahagpos. Yung salitang makahagpos, mahirap ding intindihin yan. Bagaman sa literal na pananalita nating mga Pilipino, yung sa salita nating mga Islang, baka makadulas, baka makawala, baka makalimot tayo, ang ibig lang sabihin. Yun din po ang ibig sabihin. Pero sa English, basahin natin. Hebrew, chapter 2 and the verse is 1. Lest at any time, we should let them sleep. Ayan, baka makadulas. Baka sa anumang paraan, sa anumang oras, yung napakinggan natin, yung ebanghelyo,
yung salita ng Panginoong Hesukristo, baka ito makadulas, baka makalampas, baka ito'y makawala. Ang ibig sabihin, baka ito'y mawalan ng saysay. Ngayon, napakaliwanag na. Kaya't marubdob nating pag-ukulan ng buong pansin. Ang ibig lamang sabihin ng pag-iingat ang mga narinig natin, alin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang salita at mga aral. Bakit? Baka makadulas, baka makalampas, baka makawala, baka mawala ng kahulugan o kabuluhan sa atin ng mga magkakapatid. Bilang pagpapatunay po na yung ating naririnig nga ang ebanghelyo ng Panginoon o salita ng Diyos, ano po ang sinasabi pa ni Apostol Pablo bilang mga katunayan na yung napapakinggan natin pag nasa iglesia tayo, pag binuksan natin ang Biblia, yung nababasa natin, at pag nakikinig tayo sa Facebook, sa ating wika nga pangangaral ng ebanghelyo sa internet at sa YouTube, na talagang yun nga ang mga salita ng Diyos at kailangang pakaingatan natin. Unang Korinto 15:1, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Makinig tayo mabuti, Ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa makatwid, ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo yung ating napakinggan, dapat nating iingatan na huwag makalampas, huwag mawala ng kabuluhan sa ating mga mga buhay. Ang wika ni Apostol Pablo, ipinatatalastas ko kayo sa inyo, mga kapatid. At sino yung mga kapatid? Ibig kong malaman natin, kung sinasabi natin na at itinuturo sa atin ng panahon ng matandang tipan, ang Diyos ang kinakausap na ang kanyang pinatutungkulan ng kanyang matandang tipan ay ang kanyang mga anak na mga Israelita, sa huling araw nga po, meron pa ring tinatawag na mga anak ng Diyos pero hindi mga Israelita sa laman. Tayo na nga po ang kinakausap dito ni Apostol Pablo na nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo nang mapakinggan natin ang ebanghelyong ito na itinuro sa atin, binasa natin, ipinarinig sa atin sa pamamagitan ng mga wika nga itinatayo ng Diyos sa loob ng kanyang iglesia, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para basahin sa atin. Katulad po ng inyong hamak na lingkod, katulad ni kapatid na Prospero Gonzales, na napapakinggan ninyo tuwing araw ng linggo na kasamang nangangaral ni kapatid na Cirilo Ninyo. Mga kapatid, ito po'y para sa mga iglesia ng Diyos na hindi tayo mga Hudyo sa laman, hindi tayo mga Israelita, hindi tayo materyang mga anak ng Diyos sa pagkatao, pero tayo po ang mga Israelita sa Espiritu. Galatias, sa kanya pong 3:29, umpisahan ninyo sa 25, ang mga kautusan ni Moses, ito ang nagdala sa atin sa ating Panginoong Hesukristo para tayo maging mga anak niya. Ang mga nangabautismuhan sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga magulang, ang wika ng banal na kasulatan 3:29, at kung kayo ay nanga kay Kristo Jesus, nabautismuhan kayo, ang ibig sabihin, kayo nga ang mga binhi, mga anak ni Abraham at mga tagapagmana ng pangako. Kaya nga doon din ay sinasabi ni Apostol Pablo, wala nang Hudyo, wala nang Griego, wala nang Incheck, wala nang Pilipino, ang lahat ay pare-pareho na sapagkat ang bawat na bautismuhan kay Kristo Jesus. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pagkatao natin, tayo ang bagong tao, tayo ang katawan ni Kristo, ang ulo ng atin katawan o ang ulo ng katawan o ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Panginoong Hesukristo, tayo pong lahat bahagi ng katawan. Sa makatwid,
ito nga pong itinuturo't iniaaral sa atin, hindi po ito para sa ibang relihiyon. Makinig kayong mabuti. Dito ang mga diretsyong pangangaral ng bagong tipan sa mga Israelita sa Espiritu, sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung bakit ito ipinahayag sa inyo ng mga nakikinig ng mga Katoliko at mga Protestante, sapagkat ibig din po ng Diyos na kayo'y hanguin sa mga likong mga aral, kathanang mga Hudyo, utos ng mga tao, aral ng mga demonyo. At sa amin ipinagkaloob ang tinatawag na katungkulan upang sa pamamagitan ng iglesia. Basahin ninyo. Unang Pedro 2:9 hanggang 10. Kami na noong araw hindi kami anak ng Diyos. Kami na noong araw hindi kami bahagi sa pagliligtas ng Diyos. Wala kaming Diyos noong araw. Nang kami mga iglesia ni Manalo pa, nang kami mga iglesia ng tao, nang kami mga iglesia apostolika, katolika, romana pa, nang kami wala pang nakikilalang iglesia ng Diyos. Dadapwat ngayon kami makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, ang aming katungkulan upang ipahayag sa lahat ng tao ang kagilagilalas na kalwalatian, karunungan at kapangyarihan ng Diyos na tumawag sa amin mula sa pagiging Katoliko at mga iglesia ng tao. Inilagay kami sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, kaya naman upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Sa Efeso po 3:10. Ano ba ang iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14, ay maipakilala sa sangkalangitan at sa lahat ng kapangyarihan, mga magulang, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ang iglesia po ng Diyos, kami ang tagapangaral. Sa tanggapin ninyo o hindi, pagtawanan ninyo kami o hindi, hindi kami nagtataka, sapagkat ganyan din ang sinabi ng mga propeta at ng mga apostol. Panginoon, isinugo mo kami sa mga tao, pero sino ang sa amin ay nakinig? Pinagpapapatay kami, pinagtatatawanan kami. Nagaganap din naman sa amin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin, hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon nagturo ng buhay na walang hanggan at ng kaligtasan, ipinagsakdal sa mga hukuman, sinampal, nilurhan, pinutungan ng koronang tinik, pinako sa cross. Gayon din ang mga iglesia ng Diyos sa huling araw. At nangakahanda kami sa ganitong mga pag-uusig, sapagkat ang buhay naming ito'y nakatalaga upang aming gampanan ang banal na kadahilanan kung bakit kami nilalang ng Diyos at inilagay sa kanyang banal na iglesia. Kaya naman, napakaliwanag po ng ating pag-aaral. Nararapat nating marubdob na pakaingatan, pakatantuin ang tinatawag na ebanghelyo na ating napapakinggan. Bakit? Napakahalaga po. Ano ang wika ni Apostol Pablo? Baka tayo ay makahagpos. Ang ibig sabihin, baka mawala ng kasaysayan. Yung tinanggap natin, yung napakinggan natin na ebanghelyo, yung pananampalataya natin, napakahalaga po. Alin po baga itong ebanghelyo? Makinig tayong mabuti, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 15:1, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Tayo ang tinutukoy dito sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang tanong natin, alin po baga itong ebanghelyo na itinuro o ipinangaral ni Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol? Una na nga, yung 12 apostol, na nang si Judas Iscariote nga ay mag-suicide, alam natin ang kasaysayan, ipinalit ang matandang banal na ang pangalan Matias upang mabuo muli ang bilang ng mga mangangaral sa unang-unang iglesyang itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Alin itong ipinangangaral nila na ebanghelyo? Buksan po natin ang ipinakikilala din ni Apostol Pablo 1:8. Datapwat,
Makinig tayong mabuti. Ang tanong natin, alin ba itong ipinangaral sa atin ni Apostol Pablo? Datapwat kahit na kami, kahit daw sila ng mga apostol, nasaan ba mga apostol? Matagal na pong mga patay. Kahit na kami, isang anghel na mula sa langit, alin yung anghel na galing sa langit? Yun ang mga maluwalhati na isinusugo ng Diyos sa lupa. Katulad ni Anghel Gabriel, natatandaan ninyo ang ating mga pag-aaral, nang isugo si Anghel Gabriel kay Birhen Maria upang pagsabihan siya na siya'y lilimliman ng Espiritu Santo. Datapwat kahit na kami, mga apostol na matagal nang patay sa panahon natin ngayon, o mga anghel na galing sa langit, o maluwalhating anghel, maski na si Gabriel, ang mangaral, ang ibig sabihin, kahit na kami, mga patay na, mabuhay kaming muli, at magsuguman ang Diyos ng isang anghel na mula sa langit tulad ni Gabriel, ang mangaral sa inyo, mangangaral sa inyo, ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay maitakwil. Sa Ingles, let it be a course, itakwil ninyo. Sa makatwid, alin yung ebanghelyo na itinuro sa atin ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo? Iyon po ang iisa at tunay na ebanghelyo. Bakit po? Sinabi nga ni Apostol Pablo sa Galatias 1:8 at inulit pa uli, 1:19. Kahit na kami, anghel na maluwalhati galing sa langit, mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo. Sa makatwid, merong ebanghelyo. Yung itinuro sa atin, hindi iba. It is not other gospel. Yung itinuro sa atin, the only gospel. Ang iisa, uniko, sa Kastila, nag-iisa na ebanghelyo. Yan lang ang tinatawag na katotohanan. Ang wika nga ng Panginoon, ligtas kayo. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at ito'y kanilang ginaganap, ibabangon ko sa ikalawa kong pagparito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga dapat pakaingatan natin. Dapat ipagsanggalang natin. Dapat wag nating iwawalay sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, dumarating ang araw at oras na isusulat ko ang aking mga salita, hindi sa mga tapyas na bato, hindi sa tablet of stone, no, nadudurog yun, nawawala yun, nalilimutan ng tao. Isusulat ko sa kanilang mga puso at sa kanilang mga pag-iisip ang wika ng banal na kasulatan. Mga magulang, sa makatwid ang itinuro sa atin, ang pinakinggan natin, kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya, hindi ibang ebanghelyo. At yung ibang ebanghelyo na yun ang tinanggap ng maraming mga tao sa balat ng lupa. Kaya napakarami po, sindami ng buhangin sa dagat, mas nakinig sa ibang ebanghelyo kesa sa ebanghelyo na itinuro ng mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, mga iginagalang na mga kapatid at mga magulang, pagkatapos po na ito'y ating maliwanagan, na ang tinanggap natin ang katotohanan lamang at meron nga talagang ibang ebanghelyo, sa katunayan nga po, hindi ba kapatid na Cirilo, iisa lang naman ang Biblia? Ayan. Totoo nga naman. At ako'y aminado, talagang totoo, iisa lang ang Biblia. Ang ginagamit ng mga protestante, King James Version din Ang ibang nagsasabing sila yung mga iglesia daw ni Kristo, iglesia ng Diyos din naman, sila daw ay iglesia ni ganon at ni ganito, ay ginagamit nila yung Biblia din. Iisa lang ang Biblia. Nakilalang kilala natin, yan ang Gospel of Christ. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Kung sa katotohanan, talagang iisa lang ang Biblia at walang ibang-ibang Biblia, ang ibig lang sabihin,
na kinasusulatan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, bakit nga po tinukoy sa atin sa Galatias 1:8 at 9? Kung may mangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi namin ipinangaral, ay itakwil ninyo. Paano nagkaroon ng ibang ebanghelyo? Ito po at ating basahin ang katotohanan. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan po ninyong mabuti, Galatias 1:7. Na ito ay hindi ibang ebanghelyo. Ayan. Ang sabi sa atin kanina sa 1:8, kahit na kami o isang anghel na mula sa langit mangaral sa inyo ng anumang ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Inulit pa man din 1:9 ng Galatias, ayon sa aming sinasabi ng una, muling gayon ang aming sinasabi sa inyo. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Bakit nga nagkaroon ng ibang ebanghelyo? Sa katotohanan po, iisa lang ang banal na kasulatan. Bakit nga po sinabi na ibang ebanghelyo? Galatias 1:7, ulitin ko uli, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kung hindi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, na nagsisiibig, na pasamayin ang ebanghelyo ni Kristo. Ayan. Isa lang ang Biblia. Pero merong pinasasama ang ebanghelyo ni Kristo. Paano nila pinasasama? Dinaragdagan po. Kaya nga po yung mga Katoliko, meron silang tinatawag na apokripa. Apokripa. Pag binabanggit po yung salitang apokripa, ang ibig sabihin po nun ay fiction, added stories based from hearsay. Mga salit-saling sabi ng mga tao at katha ng mga Hudyo. Kaya nga po sa simbahang Katoliko, kumbaga man ang orihinal na ginagamit natin ng mga anak ng Diyos 66 books. Yung matandang tipan, 39 books. Yung bagong tipan, 27 books. Original, it sum total to 66 book at yun lang ang pinag-utos ng Diyos na dapat nating pagsaligan ang ating pananampalataya. Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, maraming idinagdag. Meron silang Gospel of Maria, ayan, pumanik daw si Maria sa langit. Meron silang Gospel of Mary Magdalene, si Maria Magdalena daw santa ng mga patutot. Meron silang kung ano-anong mga apokripa, meron pa silang Bell and the Dragon. Wala ka namang mababasa sa Biblia. Sa katunayan, sa Biblia, sa Apokalipsis, ang magdaragdag daragdagan ng sumpa at ng salot Kaya maraming sumpa at salot ang buong sanglibutan. Lalo na nga ang mga bayan na ang namiminuno ay mga Katoliko. Kaya maraming korupsyon, kaya maraming digmaan, kaya maraming patayan, kaya walang pag-ibig sa kapwa ang mga tao. Romanos 3:10-18, walang matuwid, wala. Walang may takot sa Diyos. Mga kapatid, at gayon din naman, ang iba pang pinasasama ang ebanghelyo ni Kristo, yung mga iglesia ng mga saksi, yung mga Jehova, may sarili silang aklat. Paano pinasasama ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ng mga Jehova? Kahit na po sa bagong tipan, lahat ng salita ay Diyos. Nilalagay nila Jehova. Sa bagay, sa atin ang nakakaintindi sa iglesia ng Diyos, yung Jehova, sa English, God. Yung Yahweh, sa kanila, mga Hudyo yon. Salita ng mga Hudyo. Pero, mga magulang, ibig palitawin ng mga saksi ni Jehova, pati yung salitang Diyos sa Tagalog, na Bathala o God, ibig nila Yahweh rin. Yan ang gusto nilang masunod. Ang pangalan ni ng Diyos ay Yahweh. Wala namang masama ron. Pero dahil nga po sa tinatawag na mga katotohanan na nasa banal na kasulatan, kailangan po hindi natin babaguhin yon. Ang magdaragdag daragdagan ng salot, at ang magbabawas naman, aalisin naman niya. Inalis nila yung pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga magulang,
Aalisin naman ang pangalan nila kung sila'y mga anak ng Diyos, aalisin naman ang pangalan nila sa aklat ng buhay na isinusulat ng Panginoon Diyos sa langit. Hindi rin sila magsisipasok sa kaharian ng langit. At kung sinasabi nila, mga saksi sila ni Jehova, nagbubulaan sila at mga sinungaling. Ang tunay na saksi, una-una yung mga apostol. Ang ibig sabihin ng apostol, mga saksi na nakakita. Mga kapatid at mga magulang. Kung sasabihin nila, saksi sila, hindi naman sila tunay na saksi, sinungaling sila, at kung kasinungalingan, ang itinuturo nila, ang kanilang bahagi, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, 21:8 ng Apokalipsis. At merong mga iglesia daw sila ni Kristo. Si Kristo naman ay tao. O binago nila. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Jesucristo, Diyos na totoo yan at hindi pwedeng maging tao. Nagkatawan tao. Pwede yung bang gawing tao? Pwede yung bang gawing wika nga, pwede bang magkatawan tao tayong mga tao na? Si kapatid na si Rilo, hindi ako pwedeng magsabi sa inyong ako'y nagkatawan tao. Tao na ako Yung Diyos lang ang pwedeng magkatawan tao. Yung hindi tao. Mga kapatid. Kaya nga marami ang wika ni Apostol Pablo 1:7 ng Galacia na ang itinuturo namin sa inyo hindi ibang ebanghelyo. Ito ang katotohanan. Kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Merong nagdaragdag, merong nagbabawas, pinasasama ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano po ang katunayan? Na hindi na nga natin dapat pakinggan at panaligan ang ebanghelyo na ipinahahayag ng mga iglesia ng tao na sila yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa San Mateo 24, sa huling araw, bago maghukom, darating yung mga demonyong mangangaral na yan ang mga bulaang Kristo, yan ang mga bulaang mangangaral. Magsasabi sa inyong, narito ang Kristo, nariyan ang Kristo, huwag kayong magsipakinig sa kanila. Ililigaw nila ang marami. Kung baga maaari, pati kayo ililigaw. Kaya nga yung mga iglesia ninyo, yung mga obispo ninyong sasabihing paghiwalay kayo sa kanilang pamamahala, sa impyerno kayo. Yung mga obispo ninyong nagsasabi, bigay kayo na ikapo, bigay kayo ng mga kaloob, berde ng matandang kapatid, bigay kayo sa ganito, kawang gawa, kung ano-ano mga salaping mga fundraising, mga magulang, lalayasan ninyo yan. Ang paglilingkod sa Diyos hindi nangangailangan ng ganyang wika nga, sobrang pangangailangan ng salapi. Hindi ninyo sila ipinagmamalas. Ang wika ng Santong Sulat, ang wika ni Apostol Pablo, hindi nila kayo ipinagmamalasakit ang gayong mga apostol, kung hindi ang kanilang sariling tiyan. Hindi kami katulad ng iba. Ipinangangalakal ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpasok sa langit, libre, mga magulang at mga kapatid. Ngayon, ang atin pong pagpapatuloy pa. Ano nga po baga ang katunayan na hindi na natin kailangan pakinggan yung mga sugong pakunwaring mga wika nga bulaang Kristo na yan. Nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi katakataka ang wika ni Pablo. Si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At ang kanyang mga ministro ay magpakunwaring ministro ng katwiran. Mag-iingat tayo dyan, no? Ano ang katunayan? Talaga hindi na natin kailangan pakinggan yung kanilang mga dagdag, yung kanilang mga bawas sa mga ebanghelyong ipinakikilala nila sa mga tao na pulos kabulaanan at mga kasinungalingan. Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig, pinisa ng kanyang espiritu. Sa Biblia na lang tayo, yung pinagtibay, yung King James Version, yun ang may wika nga, patnubay ng Diyos. Yun ang pinagtibay ng mga unang mga matatakutin sa Diyos noong araw ng kanilang kapanahunan. At kinasangkapan ng Diyos ang haring si Santiago ng Inglaterra. Kung hindi ako nagkakamali, 1611,
mga kapatid, halos pagkatapos, ilang taon pagkatapos na sumigaw ang Protestantismo doon sa pintuan ng Universidad ng Wittenberg nang ilagay ni Martin Lutero 95 thesis, ang mga kasalaulaan ng mga papa sa Roma at ng mga masasama nilang gawa. Bumangon ang Protestantismo 1520, pagkatapos natuklasan ni John Gutenberg ang tinatawag na printing press, madaling lumaganap sa buong mundo noon ang ebanghelyo na available noon kaagad sa mga babasahin. At hanggang dumating ang kapanahunan ni King James o ni Haring Santiago ng Inglaterra, kinasangkapan siya humanap ng mga mahigit sa 40 mga taong may banal na takot sa Diyos. Wika nga'y may mga patnubay ng Diyos. Yun ay magkakahiwalayo. Inilagay niya sa iba't ibang mga silid. Pagkatapos ipinasulat niya ang kanilang wika nga'y interpretasyon doon sa orihinal na Greek and Hebrew dialect na pinagmulan ng bagong tipan at ng matandang tipan. Ang resulta, may patnubay ng Diyos na mga mangangaral na yung mga taong iyon na may takot sa Diyos, iisa. Yan ang kinalabasan ng King James Version sa inyong ikauunawa. Kaya ito lang ang ating dapat tanggapin at pakinggan. Paano pinatunayan ng Panginoong Jesucristo na dito nga naririto ang kaligtasan ng ating kaluluwa at alin ang tinatawag na dapat nating wika nga kilalanin sa ating Panginoon. 5:39 ng San Juan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, yung Biblia. Yan na yun ngayon yung King James natin, King James Version. At sa Tagalog, yung ginagamit natin, yung tinatawag na original na version na dala ng mga Amerikano, 1905 version. Medyo malapit-lapit po yun. At kung hindi naman natin maintindihan, ang ginagawa natin, isinasali natin sa King James Version, sa English. Yan ginawa natin kanina. Saliksikin ninyo, 5:39 ng San Juan, salita ng Panginoong Hesus, ang mga kasulatan. Bakit? Sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon, sa Biblia, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At ang mga ito siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang Biblia ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang pinatunayan sa atin ng mga banal na kasulatan? Isang halimbawa, sa aklat ni Propeta Samuel, ikalawang Samuel 14:14, kayo na magbasa sa inyong mga bahay, mga kapatid at mga magulang. Tayong mga tao mamamatay na walang pagsala, parang tubig. Matatapon sa lupa, hihititin ng lupa, habang panahon patay. Ang tao patay pag namatay. Pero, ang wika ni Propeta Samuel, ang Diyos humanap ng paraan para tayong mga tao'y huwag manatiling patay o nasa sumpa. Anong ginawang paraan ng Panginoon Diyos? Nagkatawan tao ang Diyos. Ang wika ni Apostol Juan 1:14 at 1:1. Nang pasimulay ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Sa 1:2 ng San Juan, ang lahat ng mga bagay ginawa niya. All things were made by Him. King James Version. St. John chapter 1 verse 1 up to 3. Ang lahat ng bagay ginawa niya. At wala tayong makikita ngayon kung wala siya. Bakit? Kung walang Panginoon, walang nagawa. Mga tagapakinig, walang langit, walang lupa, wala! Pero nang magkatawan tao nga, ang ating Panginoong Jesucristo na gumawa ng lahat ng mga bagay. Anong wika ng Panginoon? Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Na ako, 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ayan, napatunayan natin yan. At ang wika ng Panginoon, kayo'y hinirang ko, hindi ninyo ako hinirang. Hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo hihirangin ng Diyos
na siyang ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo makakalapit sa Panginoon? Sino man hindi makakalapit sa akin, malibang ilapit ng aking Ama. Papaano tayo ilalapit ng Ama kung tayo po ay kahahabagan? Sapagkat sinasabi ng Panginoon Diyos kay Moses, ako'y naaawa sa aking kinaawan, ako'y nahahabag sa aking kinahahabagan. Kailangan kaawaan tayo para ilapit tayo kay Kristo. At ang wika naman ng Panginoong Jesucristo, ang sino man na hindi makakarating sa aking Ama, kung hindi sa pamamagitan ko. Paano tayo makakarating sa Ama? Sa pamamagitan ni Kristo. Nasaan ang ating Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan, Colosos 1:18. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang iglesia? Unang Tesalonica 2:14, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na inyong tinutularan. Ano naroon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? 1:14 ng Colosos, kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran, ng ating mga kasalanan. Kaya po laging magkasama yan, ang Ama at ang Anak. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa, mga kapatid, siya rin ang Ama na nagdala sa atin kay Kristo sa iglesia. Siya rin ang Ama, siya rin ang Anak na magdadala sa atin. Saan? Doon sa Ama, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng iglesia. Napakaganda po ng ating mga napapag-aralan. Makatwid, napakaliwanag po, mga magulang at mga kapatid namin. Ngayon, bilang huling katanungan nga po, ano nga ang ibig na lubos na ipakilala at ituro sa atin ng mga apostol tungkol sa pag-iingat na dapat nating gagawin para wag mawala ng kabuluhan ang ebanghelyo, ang salita ng katotohanan na ating tinatanggap sa Panginoon, na huwag makahagpo sa atin o huwag dumulas. Huwag nating malimutan. Huling talata po, unang Korinto 15:1, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Pinangangaral din po namin sa inyo, kami. Kinakasangkapan ng Diyos para makarating sa inyo sa pamamagitan ng CD-ROM, sa pamamagitan ng Facebook, ng YouTube, itong ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisisampalataya na walang kabuluhan. Ayan. Huwag nating wawaling kabuluhan ang ebanghelyo na ating napapakinggan. Ang ibig sabihin, sundin natin buong puso, buong lakas, buong buhay ang mga utos ng Diyos. Huwag tayong pumares kay Haring Saul. O napakinggan ninyo nung nakalipas na linggo. Ano ang sabi ni Haring Saul? O pinapunta nga ako ng Diyos para patayin lahat, lalaki, babae, bata, matanda, doon sa bayan ng mga Amalekita. Pinatay ko silang lahat, pero iniligtas ko itong hari para patunayang nakubkub ko ang bayan. At ang mga sundalong kasama ko, sinabi niya kay Samuel, sinamsaman. Hindi naman masama, kinuha nila ang pinakamagagandang mga hayop para ihandog sa Diyos ng Israel. Pero nagalit ang Diyos, ang wika ni Samuel. Hindi ba ang utos sa inyo, patayin lahat, wala kayong ititira? Nangatwiran pa si Saul. Mabuti naman ang hangarin ng mga sundalong Israelita. Kinuha nila yung pinakamatataba para ihandog sa ating Diyos, sa Diyos mo, Samuel. Tatandaan niyo yung nakalipas na linggo? Pero ang sabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Samuel, hindi mo ba nalalaman ang pakikinig at ang pagsunod kung ano iniutos, walang labis, walang kulang? Higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Narito, hindi ka na maghahari. Kaya nga si Saul, ibinigay ng Diyos sa kamay ng mga Pilisteo, pinugutan pa ng ulo, pati yung kanyang 3 anak. Sinumpa ng Diyos. Bakit? Hindi iningatan yung napakinggan niya kay Samuel, yung ebanghelyo ng Diyos ng kanyang kapanahunan.
na kanyang susundin ang utos ng Diyos, walang labis, walang kulang, buong puso, buong lakas, buong buhay. Ganyan din sa atin sa huling araw. Mga kapatid, hindi tayo makapangangatwiran. Hindi na naman tayo inuutosang pumatay ng mga sumasamba sa mga larawan. Wala. Ang pakikipagbaka natin sa masasamang espiritu, sa masasamang aral, utos ng mga Hudyo, katha ng mga tao at mga demonyo. Huwag tayong makikibahagi sa kanila. Ang utos na lamang sa atin ng Diyos, lagi nating isa sa kabuhayan yung ebanghelyong itinuturo sa atin ng kanyang banal na iglesia. Ligtas tayo kung ating matamang sinusundan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ay basbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. At ngayon, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-anak, sa ating mga magkakapatid, sa ating mga magkakaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.